Nanay Evelinda, kwentuhan niyo po ako. Ano po ang inyong problema? Bakit po kayo dumulog dito sa Cayetano in Action? Yung anak ko pong bunso, yun po ang problema ko. Pag nababarkada siya, lagi niya akong kaaway. Lalo na po pag sinasaway ko siya. Pinapagalitan niya ako. Minsan po, pag humihingi siya ng pagkain, tapos yung pagkain na maihain ko sa kanya na hindi niya gusto, tinatapon niya. Kaya minsan po, napapaiyak na lang po ako eh. Dahil, siyempre po, labandera lang po ako. Pinaghihirapan ko po yung kinakain namin. Minumura niya ako lagi. Pag yung ano ko siya sa mga pagkakamali niya na ayaw kong maganap sa kanyang buhay. Siyempre po, magulang ako, gusto ko nasa maayos siya. Kaso po, hindi siya nakikinig sa akin eh. Mas pinapakinggan po niya yung barkada niya. Parang ano ko na gumagamit siya. Kaya po nag-iiba ang ugali niya. Bigla na lang po siyang magagalit na wala man po akong ginagawang masama sa kanya. Pero pag wala naman po siyang matino naman po siya kausap. Bakit naman po kayo minumura? Dahil nga sa mga hindi niya nagugustuhan daw sa akin na nung maliit daw siya, pinabayaan ko siya. Puntahan natin yun, Nay. Sa palagay niyo po, bakit po nagkaganyan si Adrian? Kasi po nung maliit pa siya, wala na po silang tatay. Ako na lang po ang tumayong tatay, nanay. Ilan silang magkakapatid, Nay? Bali, 10 sila, namatay na po yung iba. Ang 5 po. 5 yung natira. Nasaan po ngayon yung 5? May mga asawa na po silang lahat. Si Adrian lamang ang Opo, kasama mo sa bahay? Opo. So mag-isa mo lang itinaguyod Opo. ang iyong pamilya? Opo. Kaya nga po siguro, na ano ko rin sa sarili ko na napabayaan ko rin. Kasi nagtatrabaho ako, uuwi ako gabi. Tapos yung mga kapatid niya, hindi naman siya iniintindi. Kaya siguro, natuto na rin magbarkada. Nanay, bakit sa inyong palagay po, galit ang iyong anak sa iyo at ikaw ang kanyang sinisisi sa kanyang dinanas sa buhay? Nang maliit pa raw siya, napabayaan ko raw siya. Kasi nga sa katatrabaho ko, kakahanap buhay ko, parang nawala na siya sa isip ko. Sarili niya inuna niya, me. Nasabi niyo ho ba sa kanya na, anak, hindi kita pinabayaan, naghanap buhay ako para may makain tayong pamilya? Nasabi ko na po sa kanya yun, kaya lang po, hindi rin po niya ako naintindihan. Paminsan po, pag kayong yung isip niya, yung maliwanag, humingi siya ng sorry. Sorry po, Nay, kung ano man ang mga pagkakasala ko. Sorry na lang, kasi mumura kita, ganon. Napagsasabihan kita ng masama. Patawarin mo na lang ako. Ko siya, kasi anak ko siya eh. Kumbaga sa pusong ina, hindi ko rin siya masisi kasi nga naisip ko rin sa sarili ko. Siguro may pagkukulang din ako. Tinatanggap niyo po yan? Tinatanggap ko rin sa sarili ko na may pagkukulang din ako, kaya siya nagkagan. Nay, yung 4 niyo pong anak na buhay, na nasaan po sila ngayon at dito sa dinadanas niyo po, anong kanilang sinasabi? Wala naman po. May mga trabaho po yung kanilang mga asawa. Tumutulong po sa inyo? Hindi naman po ako makahingi sa kanilang tulong dahil gipit rin po eh. May mga pinag-aaral din po. So ngayon, ano po ang ikinabubuhay ninyo? Naglalabada po ako. Hanggang ngayon? Opo. Tapos si Adrian po, kung may nagpapatrabahong kapitbahay, nagtatrabaho siya. Pag wala, wala. Kayo'y pumunta po dito sa Cayetano in Action. Ano po ang nais niyong mangyari, Nay? Gusto kong may makatulong sa akin para po magamot siya kung maaari. Kumusta po ang inyong kalusugan? Malakas naman po ako. Problema namin talaga at saka yung anak ko. Yung pagkain namin araw-araw. May mga araw po na wala ho kayong makain, Nay? Minsan tinutulog na lang po namin. Oh? Minsan tubig na lang po. Natutulog na lang kami. Pagka umaga, nangungutang kami ng kape kung may magpautang. Kung wala, nagtitiis na lang. Minsan, nangingi ako sa mga kapitbahay pag may naaawa.
May nagbibigay ng ulam, may nagbibigay ng kanin. Ilang beses ho kayo naglalaba sa isang linggo? 3 lang. Nay, ano po ang inyong dasal sa Diyos? Kahit sana, pag pumanaw ako dito sa mundo, makita ko man lang siyang ayos at mahalin ang kanyang mga kapatid. Yun lang po sana eh. Kaso, hindi binababayaan din siya ng kanyang mga kapatid. Sana magkasundo-sundo silang lahat. Kaso itinatakwil siya ng mga kapatid niya. Dahil nga daw masama, makasalanan. Kahit na ganun po yan, hindi ko po yan sinusukuan. Dahil anak ko pa rin. Naniniwala po ako na magbabago pa rin po siya. Dahil bata pa siya, may pag-asa pa siya. Ngayon nga lang po, pag pinagtatanggol ko siya, lahat ng kapatid niya galit sa akin. Mahal na mahal niyo po ang inyong anak. Mahal ko po yan. Kahit sino po sa mga anak ko, wala akong itinakwil. Lahat po sila pinagsilbihan ko. Kaso nga po, ako ang nagiging masama pag yan ang kinakampihan ko. Kasi po wala siyang asawa. Sino pong mag-aaral sa kanya? Kahit po sa gabi, sa pagtulog ko, umiiyak ako, hinihingi ko sa Diyos na sana magbago ang takbo ng buhay niya. Kahit paano, pag buhay pa ako, makita ko man lang siyang nasa maayos. Nay, sana pakinggan ng Diyos ang iyong dasal. Adrian, narinig mo ang sinabi ni Nanay Evelinda. Ano ang laman ng puso mo? Ano ang nais mong sabihin? Habang nakikinig po ako sa mga sinasabi ng magulang ko wala po akong naramdaman na pagmamahal ng isang ina. Nasa gitna akong nitong pinagdadaan ng hirap. Tumayo pong amat nina po sa amin. Isang kuya po na maaga pong nawala. Kaya ganun na po yung pakiramdam ko, galit ko sa magulang ko. Saan ang gagaling yung galit na yan? Dahil wala po nga siya Wala nga po akong nadamang isang magulang isang ina Sabi ni Nanay Evelinda, siya'y nagtatrabaho, siya'y naglalabada para kayo'y maitaguyod, para may makain. Sa ibang kapatid niya po, sa ibang kapatid ko po, sa ibang anak niya, sa akin wala. Nung bata ka pa, yun na ang iyong pakiramdam? Batang-bata po ako 9 years old. Maaga po akong nabilibid. Okay. Maaga po akong Boys Town. Nauna po ako ng Tanay. Back to jail na po. Wala na po sa akin pakailan ng pamilya ko. Yun na po, sinisilip. Mayroon akong pakialam. Hindi lang ako makapunta sa'yo dahil malayo. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko na po naramdaman Meron silang kapatid sa loob, isang anak. Naghihintay ng bunso niyang anak. Kaya boy, kahit 5 butas, hindi ako humingi ng tulong sa pamilya ko Ilang taon na akong nagdusa sa kasalanan. Pinanindigan ko Hindi ko nga siya kilala Napabayaan kita. Tinatanggap ko naman yun Paglala kung ganyan na siya, matanda na. Hindi niya nga ako kilala Paglala ko, ganito na ako. Hindi niya ako kilala yung bunso niyang anak, ganito na. Hindi ko nadama kasi aboy kahit birthday ko Wala akong sa'yo Utang kalungkutan at galit. Sa pamilya ko at sa mga barkada nang iwan sa akin. Pinabayaan ako. Nung naging matatag ako, tumayo ko sa sarili kong paa. Tinuring kong pamilya, mahal kasama ko sa loob. Hindi kita pinabayaan. Minahal kita. Pinakita ko sa pamilya ko na kaya ko. Kahit wala sila sa piling ko. Ba't nyo kami pinabayaan? Ang gusto ko lang magbago ka. Mga nangyari sa atin. Na hindi na may ibabalik yun. Alam ko, naging pasaway akong bunso. Hindi ako nakinig. Nakinig ako sa ng barkada. Ay nagsalita na ako. Nagpunta ang pasuyuan. Hayaan mo siya para madala siya. Ang sagot niyo sa akin, maayong ba yung sagot niyo sa bunso niyong anak? Babayaan niyo ako.
para madala siya, para lubos yung naisip mo, makasalanan niya. Walang magulang na hindi nagmahal sa anak. Dahil ang anak makakatiis ng magulang. Ang magulang hindi matitiis ang anak kahit kailan. Kahit mangaral niyo nga, payo niyo sa akin, wala eh. Hindi ko pinakinggan eh. Naging kong anak eh, sutil na bunso eh. Tawarin niyo ako ng malaki, ma. Gusto kong humingi ng patawaran. Ma, mahal ko kayo. Ha? Kayo na lang at sandalan ko, mawala kayo, ma. Paano niyo yung gusto niyong anak, mapapaniwara? Ma, ayoko, ma. Lagi po ako nananalangin at tinatawag siya. Isang Diyos na tinanggap ko. Nailala ko sa loob. Tinanggap ko ulit sa buhay ko kasi alam niyo, walang Diyos dati sa akin eh. Kaya ako nagagawa yung mga kamalian na kasalanan na hindi ko dapat gawin eh. Ngayon ma, natuto yung anak niyo, tutong-tuto. May ibang-iba na itong anak niyo, hindi ka tulad dun dati. Gusto niyo nga akong ibalik me. Wala na ibang panahon kundi pulis eh. Alam mo na si nanay ay 69 years old na. Opo. Matanda na ang nanay. Alam ko, 16 na taon, labas-pasok ka mula Boys Town hanggang Bilibid, hanggang kung saan-saan ka nakarating. Naririnig ko yung kwento mo na ni isa sa mga kapatid, ang nanay, walang nakadalaw sa'yo. Narinig ko rin sa'yo ngayon na nakarinig ka ng mga salitang mabuti na siya doon para matuto. Naghanap ka ng magulang, naghanap ka ng kapatid. Mag-isa kang sumuong ika nga sa buhay. Adrian, kaya mong magpatawad? Opo, Kuya Boy. Kasi wala lang po akong dapat ikagalit sa pamilya ko eh. Lalong-lalo na sa mama ko. Tanging siya nang lumuwal sa akin. Siya nag-aruga. Bakit kailangan magtanim ng sama ng loob? At kayo na lang dalawa ang magkasama eh. Opo, Kuya Boy. So nagdadasal ka sa Diyos. Opo. Ano yung dasal na yon? Sa nanay ko po, na makasama siya, huwag siyang kunin agad sa akin. Na makasama ng matagal na ilang taon na hindi ko naramdaman. At babawi ako sa mama ko sa lahat ng mga nagawa sa akin kabutihan. Adrian, maya, makakasama natin si Kuya Alan at Ate Pia. Naririnig kita, nauunawaan kita. Sana'y dalhin tayo ng Panginoong Diyos doon sa tamang desisyon, tamang lugar. Amen.